Orphan po dapat ang nasa una nating listahan dahil yan po ay gawang Pinoy. Mura na, matibay pa, saan pa kayo mga ka-idol? Kaya Orphan na tayo. Orphan po dapat ang lagi nating itatanong. And Federal Tires, kung gusto niyo po ng ligtas na biyahe sa ating pang-araw-araw, pwede po kayong tumawag sa 8772-0000 para mahanap po ang pinakamalapit na federal na tindahan. Magbabalik po ang Wanted sa Radyo. Diyan lamang po kayo. Oras natin 3:11 ng hapon. Pinarangalan ng PIMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Tayo sa totoo. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust, the White Medium Extra, L-Arginine, Songaria, Cynomolium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatili pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero, dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya, ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilya Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Daig daw ng binubuenas ang sinuswerte, kaya ibalik ang swerte na punong-puno ng positivity with good vibes. Kasama si Stanley Chi at Laila Chicadora dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ang ating mga mata at tenga sa lansangan magbabalik na. Alisto, disiplinado, matapang at handang maglingkod. Totoong katuwang sa pagbibigay ng ulat trapiko at kalagayan sa daan. Ang dating taxi squad ng Radyo 5 muling aarangkada bilang True FM Road Warriors. Mas pinalawig, mas pinatindi ang pagmamasid at pagbabalita sa lansangan. Hatid ng pinagsanib puwersa ng mga driver ng taxi, TNVS, UB Express, jeepney, bus at delivery riders. Kambyo na sa biyahe at balita mula sa ating bagong lupon ng citizen journalists. True FM Road Warriors. Simula October 27, 2023 sa 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Magparehistro na. Ongoing po ang registration para sa True FM Road Warriors. Mag-message lang sa True FM Road Warriors Facebook page. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi lasing, yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. O parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, naunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema doon si Monica. Parang naghahanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay Hindi niya. niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil- Sa iba niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banag. Wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay kamping ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope, Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM.
Taglay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. 25,000 watts. Totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalabas. Totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahayag sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Dako ang epekto sa coronavirus disease kon COVID-19 sa atong panginabuhian. Daghan ang nawad anong trabaho base sa records sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Mukabat na sa 7.3 million kon 17.7% ang unemployment rate sa Pilipinas. Tungod sa epekto sa COVID-19, nahimong limitado ang lihok sa mga tao atol sa quarantine period. Apan unsay himuon aron nga mabatukan ang kalisod, ang pagbuhi ug kahayupan sama sa baboy. Usa ka maayong paagi aron nga mapadayon ang panginabuhi labi na kung ubanan kini sa saktong pag-atiman pinaagi sa paggamit og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics na makapapaspas sa pagdagko ug pagtubo, pagpagala sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa panit. Sa paggamit, i-mix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galon nga tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds. O ihatag kini adlaw-adlaw. Busaon sa painong giula gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Hello po mga alahas. Okay, good afternoon po. Sino po si Ma'am Sheila? Tama po? Ako po. Okay, Ma'am Sheila at Ma'am Lady Janila. Okay. Kayo po ay... Janepa. Lady Janepa po. Janifa. Leifa. Janepa. Janifa. Okay. So, Ma'am Sheila, kayo po ay nanggaling pa po saan, Ma'am? Alaminos po. Pangasinan. Yes. Yes. At bakit po kayo lumapit ngayong araw sa tanggapan ni Senator Rafi? Gusto po namin magpatulong kay Sir Rafi sa kadahilanan po sa mga nawawalang mga ari-arian ko po, kagaya ng mga susi, Okay. yung mga papel ng sasakyan, at saka yung sa documents ng mga lupa, ma'am, at saka yung pera na cash, at saka yung sa votes. Okay, medyo marami-rami po yan. Alahas, susi, pera. Sino po ang kumuha nito, Ma'am? Ang ano ko po, yung panganay ko po, si Jamela Maunga. At bakit niyo po pinaghihinalaan ang sarili ninyong anak, Ma'am? Ma'am, kasi walang ibang pumapasok po doon kundi sila po. Sino pong sila? Kasi itong anak kong dalawa, si Lady at saka si Jasnea, is kasambahay ko sila. Ngayon po, ma'am, may sariling pamilya na rin po yung yung anak kong dalawa, si Jamila at saka si Jabar. Nasa tapat ng bahay ko sila. So, nung umalis naman po ako, hindi naman nila yung ginagawa dati, ma'am. So, ako naman po, siyempre sa pagkamatay ng asawa ko, minsan nag-stress ako. Pumunta ako sa bahay ng aking ate sa Dagupan, kasama ko siya. Then, mga February 17 yun, ma'am. O, nung February 17 to, 19? This year lahat yan, Ma'am. Yes, ma'am. Then 20, nung February 20, si Jamela, tinawagan niya itong anak ko, si Lady Jaminipa, na hinihiram nila yung susi ng bahay ko. Para daw magdasal sila doon sa Loob. sa bahay ko po. Siyempre ho, kasi namatay yung asawa ko. Opo. Tapos? Then, yung sa labas ng pwesto ko, ma'am, is pinasarado ko yon dati. Pinasarado ko yon dati dahil sa loob ng mall, yung mga pwesto ko doon is pinangalan ko sa lahat ng mga anak ko. Ako wala akong pangalan doon, ma'am. So, pumunta rin ako sa attorney, nagtanong ako kung anong pwede ito kong gawin. Ang sabi naman ng attorney, ipasarado mo. So, ngayon, sinabi ko, nagpaalam ako sa admin sa NIPO, nang sabi nila, wala ko kayong karapatan magpasarado kasi wala kang pangalan sa mga pwesto. Okay.
Pero itong kagamitan mo, ma'am, na nawawala, yung mga alahas, pera, susi ng sasakyan. Bukod sa anak mong panganay na si Jamela, wala na bang ibang tao doon sa bahay ninyo? At bakit siya lang talaga yung inyong pinaghihinalaan? Ma'am, meron naman po akong pinatao doon na pamangkin ko. Oo. Pero talagang tiwalang-tiwala ko doon, ma'am. 100% na hindi ko siya, wala siyang So ito lang talagang Yes anak po. ninyo? Okay, sige. Makausap po natin ngayong hapon si Jamela Maunga, ang pinaghihinalaan po ng kanyang sariling ina na nagnakaw po sa kanya. Good afternoon po, Ma'am Jamela. Good afternoon po, madam. Yes Good afternoon po. Magandang hapon po. Salamat po sa inyo. Yes po. Ako po si Attorney Pao po ng ACT-CIS Party List at live po tayo ngayon dito sa Wanted sa Radyo. Kasama po natin dito ang inyong kapatid at ang inyong ina na si Ma'am Sheila. At kayo po daw ay ang pinaghihinalaan nila na kumuha po ng iba't ibang kagamitan nila sa bahay gaya po ng pera, susi ng sasakyan, pati po vault. May nakuha daw Yes, pong ma'am. vault. Ano po ang Yun masasabi nga niyo, daw po. ma'am? Ma'am, kasi bago niyo po yan sa akin tanungin, gusto ko lang po munang malaman kung ano nga ba yung binibintang niya sa amin. Yun nga po yun. Mhm. Yun nga, ma'am. Pinaghihinalaan daw po kayo na kayo ang kumuha ng iba't ibang ari-arian po ni Ma'am Sheila, gaya po ng alahas, vault, pera, ano pa nga ito, susi ng sasakyan. Yan daw po. documents Ayun ng po mga yung lupa, nire-reply ma'am. niya. Dokumento daw po ng lupa. Lupa at Titulo. sasakyan. Ma'am, kasi ganito po yan. Mag-umpisa po muna tayo sa pinaka-umpisa bago po natin narating niyang ganyan na ibinibintang niya sa amin. Okay. Unang-una po, kami pong magnanay is okay po kami. Okay. Since bago mamatay ang pamilya, ang father ko, okay po kami. Good time po kami ng mama ko. Mm. Ngayon, ma'am, ganito po kasi, bago namatay ang father ko, may ibinilin siya sa amin na pera. Okay. Pero hindi ko po pinapansin bilang panganay kasi ako, ma'am, tsaka yung kapatid kong isa na lalaki na may pamilya din, hindi naman kami umaasa sa nanay namin kasi kahit kami, may sarili rin kaming hanap buhay. Ngayon po, ma'am, ganito po yung istorya niya. Nung namatay yung papa ko, ibinili niya po yan na pera sa amin. Tapos po, ma'am, nung namatay ng papa ko, sinabi rin sa akin yan ng mama ko. So, wala na si papa, sinabi niya sa kanya na, anak, ito, totoo, na ito, meron tayong 10 million na iniwan ng papa mo. Bakit po 10 million? Ipinatunayan niya po sa akin, mismo nakita ng dalawang mata ko yung listahan niya na meron siyang 2 box na nagkakahalaga ng tig 3 million. Pangalawa po, ma'am, meron po siyang naipon na sinasabi niya na nung buhay pa si papa, galing po doon na naipon po niya na renta ng apartment na kulang-kulang 2M. Tapos po, meron po dun daw sa loob ng vaults niya na nakalagay na dollar. $1,000 mahigit, which is nagkakahalaga nung time na yun ng mahigit 1 million. At saka po yung 1 million at 500 sila ng kapatid ko. Ngayon, ma'am, bilang respeto sa kanya, hindi ko po pinapansin yon. Kahit sinasabi niya po sa amin, hindi ko po pinapansin yon kasi kami naman, ma'am, hindi naman namin kailangan na pakialaman yun kasi pinaghirapan nga nila ng papa ko. Okay. Ngayon po, ma'am, yes po, ma'am. Ngayon po, ma'am, nung nagkakilala na po Okay, sila nung Ma'am lalaki. Janela, sorry ha. Matulong lang kita. Ikaw daw po ba ang kumuha o hindi? Hindi po ako kumuha Okay. yan, ma'am. At Okay. wala po akong alam dyan sa binibintang nila na yan. Matagal na nilang binibintang yan sa akin, ma'am. Pero kami, hinahanap din namin sa kanya yung nawawala na yan. Okay, so wait lang Ma'am Jamela kasi ang haba nung naging explanation. Hindi ka kumuha. Hindi po, ma'am. Hindi yung kapatid mong isa na lalaki. Hindi rin po, ma'am. Okay. Bakit naman namin sa kanya gagawin yun, ma'am? Wait lang Ang ma'am, tanong po- wait lang Ma'am Jamela. Ang sinabi po kasi ng inyong ina, kayo daw po, nung araw na nawala yung kanyang mga gamit, ang katangi-tanging tao na nandoon, bukod po dun sa kanyang isa pang pamangkin. Tama ba ma'am? Oh, kayo Wala lang sila daw po. doon, ma'am. Wala sila doon nung pumasok sila doon sa bahay ko. Nung pumasok sila doon, madam, pinakuha lang po yung susi na sila lang po yung pumasok ng gabing yun, ma'am. Okay. Wala na pong tao ganito po doon. yan. Ganito Wala po na yan pong kasi, tao ma'am. doon, ma'am. Nung pumasok Ma'am, doon yung babae na ganito yan, po kasi yan, walang ma'am. tao, nakalak po yung bahay at pinakuha yung susi, pinahatid lang po ng, paano yun? Ang pagbigay yung susi ni Kuya Gilbert? Nasa kanila po kasi yun. Tapos pinahatid po dun sa
bahay namin. Sa, May CCTV, matanong ko lang, may CCTV May camera ba CCTV, kayo ma'am, doon, ma'am? pero nakapatay. Nakapatay yung May ano kasi CCTV sira po yan. yung Ma'am, monitor. may CCTV May po kami sa CCTV po bahay. kami, matagal Ngayon, na umalis pong po hindi siya. umaandar. Alam po ng dalawang anak ko na babae. matagal na pong nasira yung CCTV namin yun sa monitor niya po. Sa monitor niya. Po namin, Okay, so bakit hindi po natin ipinaayos yun? Talaga, o baka naman timing nung nangyayari ba yung No, sitwasyon ma'am. na yun? Bago pa yun, almost magtutumas na ba, hindi na napaandar kasi ignorante ako, ma'am. Hindi ako marunong, takot ako magsaksak sa Okay, kurente, ma'am. sige ma'am, kung hindi CCTV, kasi naiintindihan ko din yung sinasabi ng ibang netizens, no? Ano yung ebidensya natin laban dito kay Ma'am Jamela? Wala ba kayong kapitbahay or kahit sino mang ibang tao na magsasabi, medyo malaki kasi yun ma'am kung vault ang kinuha. Yes po. Oh, Nandun so, yung mga pera na wala iba at bang saka nakakita? Wala bang nakakita sa kanila, Ma'am, ma'am? Ito lang po ang ano namin. Pera. Siya lang nakakaalam noon kung totoong may laman yun o wala, ma'am. Kasi siya lang ang nakakabukas at nakakasara noon, ma'am. Yung sinasabi niya na may pera doon, hindi po namin alam kung totoong may pera doon o wala. Dahil kahit yung sinasabi niya sa amin na pera na iniwan ng papa namin, ni Singkong Duling, wala kaming nahawakan, wala siyang binibigay sa amin, wala kaming pinapakalaman. Ma'am, pwede ako At hindi po kami hindi po kami Sige lang, nakikialam kasi ma'am, bilang respeto po sa kanya, ma'am, dahil magulang namin siya, mahal namin siya, hindi po namin pinapakialaman. Actually nga, ma'am, mahigit 2 taon na wala si papa ko. Sa isang buwan, ma'am, kung tutuusin, 80,000 ang pumapasok na renta sa kanya. Okay, Hindi po saglit yun lang. namin. Ma'am Wala- Jamela, matanong ko lamang po, bakit sa tingin mo ikaw ang pinaghihinalaan ng sarili mong ina at pati ng iyong kapatid? Bakit kayo ng kapatid mong isa? Hello, ma'am. Ma'am Jamela? Hello? Yes po, ma'am. Oh, bakit sa tingin mo ikaw ang pinaghihinalaan at marami namang ibang tao dyan? Bakit kayo ang paghihinalaan ng sarili mong ina? Ma'am, kasi po, unang-una, bakit niya po ginagawa sa amin yan? Dahil tutol po kami na makipagrelasyon siya dyan sa lalaki na yan na pinatunayan mismo niya sa amin. Inamin niya sa lahat ng mga kamag-anak namin dito na may relasyon sila. Which is tutol ako, ma'am, kasi bilang magulang, mahal ko siya. Meron po akong karapatan na sabihin na ayaw ko pong mapangasawa siya ng lalaki na yon kasi pamilyadong tao. Unang-una, ma'am, kung merong magmamalasakit sa kanya bilang kami po yun ang mga anak. Tama Hindi po. po ibang tao. Oh, ma'am, hindi ba, sorry to say this na yan, no? Ma'am Sheila, hindi mo ba napaghinalaan itong bago mong kinakasama Hindi doon po sa... siya nakapasok dito, ma'am. Magmula nung nagkagulo-gulo, ma'am, pinauwi ng aking bayaw doon at hindi na po nakaapak doon sa aking bahay. Pero ang sabi nyo kasi, ma'am, wala kayong CCTV camera at wala rin po tayong kahit anong pruweba na wala pong ibang taong No, nakapasok ma'am, doon. tingnan niyo po kasi mayroon silang conversation at saka mayroon po akong pinanghahawakan na dahil yung susi na mga nawawala, ma'am, yung balls, yung papel, yung susi ng mayo ko, madam, na na nakasama doon sa mga nawawala na susi, na doon nakuha ni Jasneya Maunga dito sa babae na yan. Yung susi po ng mayo ko kasi kasama doon sa mga nawala, ma'am. Nakuha niya? Doon niya nakuha sa yung susi, ma'am, sa kay Jamela Na dapat Raja. kasama doon sa vault. Yes, Or ma'am. doon sa mga No, nawala? ma'am, yung nasa bolt, nasa labas po yun. Nasa loob lang siya ng box na nakasabit po yun. Tinanong ko siya, ma'am, bakit niya nagamit yung mayo ko, yung anak ko, kasi talagang nakalagay doon sa may lalagyan doon sa may box na nakasabit, ma'am. Ang sabi niya, kay Ate Jamila ko nakuha po. Oh, Ma'am Jamela, meron palang isang, susi, ma'am. Yes po. Na naibigay mo daw. Yung susi po na sinasabi niya, ni minsan po, hindi ko po nakita, hindi ko po nahawakan. Yung mga kapatid ko po, ma'am, meron po silang duplicate niyan. At saka yung sinasabi niya na susi na ako daw ang nagbigay, nung ginamit niya ng kapatid ko, yung susi na yun, kahit ako, ma'am, nagtataka ako kasi sabi ko sa kanyang ganon, paano niya nagamit yun? Motor ni mama ko yon. So, ibig sabihin, ma'am, bago pa mangyari yan, may duplicate na yung mga kapatid ko dyan. Wala pong duplicate yun, ma'am, kasi matagal na hindi nagamit ng anak ko. Ma'am, Nakatago yung yun mga po yun, susi ma'am. ng mga Yung sasakyan mo at susi, saka mga yung ano susi mo, na yun, madam, nakakasal dahil yan dyan. talagang pinagkait ko, Napakadaling kinuha ko yung ipag-duplicate. lahat ng duplicate nila, madam, na sa kanya nakuha yung susi, ma'am. Okay, wait nga lang. Kasi ako medyo nahihirapan akong maisip na
mag-ina nag-aaway sa ganyang mga pera, no? Nakakalungkot. Nay, kayo po, bakit sila po yung una yung naisip na Walang ibang gagawa sa akin, ma'am. Ma'am, bukod po doon sa nanghiram sila ng susi. Ang sinasabi na Ma'am Jamela, lahat naman po pala ng anak nyo, may susi naman daw po pala. Wala po, walang susi sila, ma'am. Dahil ako lang ang hindi nga sila makapasok doon sa gate, madam, kung hindi sila. Nakala kasi yung gate ko, magmula nung ginugulo nila ako, madam, niwawala ko, minumura-mura ako, madam. So may ibang mga sitwasyon po, may ibang mga ginawa, kaya sila ang pinaghihinalaan nyo, tama ba? Hindi, ma'am, yung pagbabastos pa nila sa akin, kaya nilalak ko yun. Mayroon yung time na pinabarangay ko hanggang sa barangay, minumura ako, madam. Kahit yung mga hindi dapat sila. Bakit po? Dahil doon sa lalaki, pinagpipilitan, kumbaga parang boyfriend. Hindi kami nagkaroon ng relasyon. Yun, yung boyfriend, madam. Pero yung nangyayari sa amin, wala namang ganon. Pero ang pinagpipilit niya, yun po. Yung sabi pa niya, sinichismis niya ako sa mga tindira ko, madam. Na yung nanay ko laging wala sa bahay, laging umaalis sa bahay. Ma'am, hindi pa ako umaalis ng bahay kung hindi sa mga pamilya ko. Yung Okay, pamilya saglit lang po. Okay, saglit lang, ma'am. Tulad po niya Ma'am, sinasabi saglit po lang niya. po. Nasa linya natin yung sinasabing boyfriend po ni Ma'am Sayla, si Timmy Saripada, attorney. Okay. Makakausap na po natin. Good afternoon, Sir Timmy. Nang maliwanagan na tayo, Opo. no? Good afternoon po, Sir Timmy. Opo, ma'am. Good afternoon po. Yes, may isang katanungan lamang po kami, no? Kayo po ba, Sir Timmy, may relasyon po ni Ma'am Sayla? Ay, ma'am, yun po yung nila sa amin noon pa, ma'am. Nandyan po ako sa Pangasinan. Sir, oo or hindi po? May relasyon po ba kayong dalawa? Yung relasyon namin, ma'am, is lang, yung driver niya po ako, ganun po. Pero yung binibintan na sa amin, po, ma'am, wala. So ngayon, ma'am, puro ganyan yung bintang, lalo na yung anak niya na ma'am. So ngayon, para matahimik ang lahat, ganun na lang, inako na lang namin na meron. So napilitan kayo na akuhin ang relasyon Yes po, nyo, ma'am. kahit wala kayong relasyon. Opo, ma'am. Opo. Lalo na yung pangalan niya, ma'am, ng mga bintang yan, ma'am, opo. Okay. Pero kung meron lang po kami, ma'am, cellphone lang po. Okay. Opo. Sige. Meron ba po? Wait lang. Ma'am Sayla, kailan po nawala yung mga gamit nyo? Kailan nyo nakita Noong na? February 20, ma'am. February, di ba February 19 and 20, nabanggit nyo kanina? February 20 po yung pagpasok nila sa bahay. Okay. And then na-recover ko na lang na nalaman ko na nung umuwi ako doon galing ng Dagupan, madam, na palitan na po yung mga padlock po. Okay. Sir Timmy, noong February 20 po, kayo po ay nasaan? Ay, ma'am, matagal na po akong nasa Ilocos na po kami, ma'am. Matagal na po kami wala dyan. Meron po bang makakapagsabi, may mga testigo po kayo, sir, na noong February 20 or February 19, kayo po ay nasa Ilocos at wala po sa Pangasinan? Ay, yes po, ma'am. Matagal na po kami ditong umuwi, ma'am. Matagal na po. Mga pa po kami umuwi dito? Mga February pa po yan, ma'am. Okay. February, So, ma'am. wala po talaga kayo sa Pangasinan? Ay, wala na po, ma'am. Nandito na po kami nun sa Ilocos po, ma'am. Okay. Hanggang ngayon po. Wala ba kayong ibang komunikasyon dito kay na Ma'am Sayla or kay Ma'am Sayla simula pa noong February? Ay, wala na po, ma'am. Wala na po. Wala Yun na. nga po, ma'am. Opo. Kung meron na po, yung lang, kamustahan, lang. Wala na po yung yung sinasabi nila sa amin. Wala po. Okay. Opo. Sige po. Ma'am Sayla, ganito po. Sino pa po ang ibang... Kasi ito hindi ko maisip. Paano po mailalabas yung vault nang wala pong nakakapansin? May kapitbahay naman po kayo, no? Meron ba, ma'am? Sa Alaminos? Meron, ma'am, kaya lang gabi nila isinagawa yun. Okay, paano po tayo... Bakit ganun kakasigurado, ma'am, na gabi? Anong oras? Kasi, I-explain mo ma'am, sa amin, sigurado ako dahil sa bahay ko, ma'am, walang nakakapasok doon dahil itong mga bata lang po ang may hawak ng susi. Doon sa dalawang anak ko, yung babae na yan at saka yung lalaki, hindi sila makapasok, ma'am. Okay, bakit hindi po natin napaghinalaan ang iba ninyong anak? Hindi ko kayo pinagbibintangan, mama. Tanong lang po yun. Kasi, syempre, nagiging fair lang din tayo sa iba nyo pang mga anak. Dahil Ang medyo totoo marami dito, sila. madam, dati-rati po, hindi po sila magkakasundo. Itong panganay kasi maanong magsalita, masakit magsalita. Nagtaka na lang ako na yung kinaibigan niya yung mga anak ko, ma'am. Kinaibigan niya sila. Pamilya yung ibang tao kasi Tapos, alam mo, ma'am, ang ginawa nila sa akin, lahat ng mga pisto ko nung umalis ako doon, ang pinag-manage niya na yung mga anak kong
dalawang bunso. Siyempre, yung mga anak ko, madam, hindi sila marunong mag-business, di ba? Hindi marunong mag-ikot hanggang sa bumagsak yon. Dumating yung araw na magbayad ako ng magbayad sila ng ano. Pwede ba, madam, yung nanay? Papakainin na lang ng mga anak. Ma'am Jamela, saglit lang po. Bibigyan ko kayo ng panahon. Sige po, ano po yun? Yun po, madam, ang ginawa nila sa akin, hindi na nila ako pinahawak sa negosyo ko. Samantalang akin yun, madam. So yun po yung naging dahilan, kasi nakapangalan sa kanila. Nasa pangalan, pero Nakapangalan sa kanila. ako rin po yung namimili. Ako yung nagmamanis lahat. Kumbaga, pangalan lang po yung sa kanila doon, madam. Ang mahirap kasi dito, Ma'am Sheila, hindi ko po inaano hindi ko sinasabing huwag tayo maghain ng reklamo. Of course, karapatan niyo yan, may nawawala sa inyo yung bagay na yon. Karapatan niyo po na mag-file ng kaso, pwede pong robbery yan, kung talagang pinasok po ang bahay nyo at sa pilitang kinuha ang mga gamit. Pero ano po yung magiging pruweba natin? Dahil pag naghain po kayo ng reklamo, maski po sa ating kapulisan, in fact nakikinig po ngayon ang ating Chief of Police ng Alaminos, Pangasinan, ang tatanungin po sa inyo, ano po ang pruweba ninyo? Ano ang magiging ebidensya natin sa korte? Kasi may alam sila, natatakot daw sila sa akin at kuya nila. Pero nakita niyo po ba, ma'am, kayo po mismo, ma'am Janaypa, na kinuha po ng inyong ate ang mga sinasabi po na inyong nanay? Hindi po, pero yun nga po, ang nag-iisang proof po namin is yung about sa susi ng motor na yun, galing nga daw po kay Ate Milang. Nung nakausap ko yung yung sumunod po sa akin. Okay, so dahil po sa susi ng motor, pero ang sinasabi naman ng ate ninyo, meron naman pong duplicate. Wala yung, po. Na kay mama ko po kasi lahat ng duplicate. Opo, yun nga po yung sinasabi ng inyong ate na may duplicate naman daw po yung mga susi na iyon. Ma'am Jamela, may sinasabi po kayo kanina. Ano po yung gusto nyong sabihin? Ma'am, gusto ko lang pong linawin lahat ng paratang sa akin ng mama ko. Sige po. Unang-una po, kasi napakahaba ng istorya niyan kung hindi kasi yung isang araw para ipaliwanag. Opo, sige wag ma'am. Ano na tayo? Yes po, ma'am. Una po ang sinasabi po niya, binabastos daw po namin siya. Ma'am, walang anak na kahit kailan gustong mabastos ang magulang. Kung meron man, totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa nanay namin, kami yun ng mga anak. Pangalawa po, sinabi po niya na tinatanggalan po namin siya ng karapatan sa mga pwesto. Hindi po ganun ang nangyari, ma'am. Ang totoong nangyari, ma'am, mula nung namatay ang papa ko, kaming mga anak ang parang walang karapatan. Pero hinahayaan namin lahat na siya ang mamalakad dahil respeto namin yun sa kanya. Dahil magulang namin siya, hinahayaan namin yun. Actually, mama, yung mga pwesto niya, siya lahat. Mga benta niya, sa kanya lahat pumapasok, siyang nagpapaikot. Kahit hindi niya kami binibigyan, okay lang po sa amin yun, ma'am, kasi may sarili namang kaming pamilya, may sarili namang Okay. Ma'am Jamela, nagigets ko yung sinasabi nyo. Talagang hindi natin maisip na mag-ina, mag-aaway dahil sa ganito, pera, susi ng kung ano man. Pero ma'am, kung sakali po na magkausap kayo ng inyong ina, kahit na napagbintangan niya kayo na kayo po ang nagnakaw or kumuha po ng kanyang mga kagamitan, okay po ba kayo na makipag-ayos sa kanya? Kayo po ng inyong kapatid? Ma'am, ako po bilang anak, kahit paulit-ulit niya kaming niloko, kahit paulit-ulit niyang binibinay na may relasyon sila ng lalaki na yan, ng timi na yan, paulit-ulit niya namin siyang hanggang sarapin kasi nanay namin siya eh. Pero hindi naman siya paraan na kung ano lang yung sinasabi niya, yun lang yung tama. Opo, magulang namin siya. Pero hindi porket anak kami, wala kaming karapatan na sabihin sa kanya kung ano yung tama at saka malimam. Kasi unang-una, dignidad niya yung gusto namin dito na maisalba, ma. Siya inuuto lang siya ng lalaki na yan. Mga kapatid niya, sinusulsulan siya, ma'am. Actually, ma'am, yung mga kapatid niya hindi ko naiintindihan. Kasi ma'am, hindi kami interesado sa mana namin dahil may nakakain pa naman kami magkakapatid na hindi namin kailangan dumipende dyan sa mama namin eh. Pero ma'am, sila, atat na atat sila. Hatiin mo na kasi ang mga anak mo, mga ano sila, ganito, ganyan. Actually, ma'am, sa akin, ayaw ko sana na hatiin namin yan kasi ma'am, may wala po sa amin yan eh. May wala po sa amin yan eh. Pinaghirapan nila ng mama at papa ko. Na problema, ma'am, iba ang nakikinabang. Ibang nakikinabang. Ibang nakakungipos. Ma'am, ikaw ba? Kung ikaw bang nasa sitwasyon ko, mali ba yung mali ba na ipagtanggol ko ang mama ko sa mga lahat ng taong gustong sa kanya? Ayun nga po ang sinasabi natin, as much as possible, ang mga magulang po at ang kanilang mga anak, syempre yan yung nagtatanggol sa kanilang, kumbaga, unang-unang tao magpoprotekta sa'yo, anak mo or nanay mo, hindi kayo nag-aaway dapat, kung sakali man na
Totoo ma'am, ang sinasabi ninyo na aligasyon laban po kay Ma'am Jamela. Kung isauli, kung sakaling isauli, mapag-usap kayo, maisauli niya. Kayo po ba ay willing na makipag-ayos ma'am? Ma'am, walang magulang na kayang itapon yung anak ko. Tama po. Alam mo, awang-awa ko sa mga apo ko, ma'am. Ibot-ibot ko alam, madam. Sila ang hindi maayos ang sa akin, madam. Magmula nung namatay ang asawa ko, hindi nila ako ano kaya nangyari ang lahat ng ito, madam. Ako, bilang ina, hindi ko natitiis sila. Hindi ko sila matiis, madam. Pero sobra yung ginagawa nila sa akin, yung pampabastos. Alam mo, mismo sa loob ng pwesto ko, madam. Sinamunutan niya ako yan, madam. Mayroon pa yung nakuha namin na pisto na pinautang namin sa aking asawa. Alam mo, hindi siya nagpaalam sa akin. Kinuha na niya kaagad, madam, na walang paalam sa akin. Pwede ba yun, ma'am? Tapos yung itong susi na yan, ma'am. Ito yung susi. Ito yung susi na nilalagay ko. Ito po yung mga pinalit nila, madam. Kung totoong magnanakaw po yung ano, nagkuha, madam, bakit pa niya papalitan ng padlock? Kung totoong magnanakaw, madam, bakit yung main door ko hindi nasira? Okay. Kasi nakuha nila yung susi, ma'am. Kung totoong magnanakaw, hindi na kukunin yung mga susi ng sasakyan, yung mga papel ng sasakyan, yung mga papel ng lupa. Okay. Ma'am, may question lang. Pinalitan po nila yung mga susi ko, madam. May clarification na ako, ma'am. February pa po nangyari itong insidente. Bakit ngayon lang po kayo nagre-reklamo? Ma'am, kasi blinatar ko yun. Ilang bisis ko silang kinakausap sa barangay. Ilang bisis ko silang kinakausap sa pulis. Ang sabi nila, hindi naman dapat tayo makarating dito, ma'am. Mayroon pa yung tawag, magpaano pa ako sa barangay. Ini-ignore nila ang barangay, madam. Ini-ignore nila ang pulis. Makapag-witness ang mga pulis, madam. At ang pulis pa ang humingi sa akin dahil gusto ko rin sila ng ihabla, madam. Bigyan pa natin sila ng pagkakataon. Ayun Pero na, ma'am. talagang matigas ang puso ng babae yan. Napakademonyong babae yan. Ma'am, siguro po. Napakademonyong babae yan. Ma'am, Sobrang demonyo. Nagkakasakit-sakit na ako. Wala siyang pakialam. Ang sabi pa niya, madam, nagkukunwari lang daw po ako. Nagkukunwari. Tinakbo na ako ng hospital. Nagkukunwari lang daw ako, ma'am. Okay. Yan ba ang mabuting anak? ma'am, Napakasakit-sakit, madam. Pero ako bilang ina, hindi ko sila natapon yung mga apo ko na awang-awa ako sa kanila. Kahit kailan hindi ka naawa sa amin. Ma'am Sheila. Ma'am Jamela, Ma'am Sheila. Okay. Kami po, as much as possible dito sa Wanted sa radyo, ma'am. At ito, paulit-ulit naming sinasabi, nais po namin kayo mag-ayos. Kung maaari, pamilya po kayo eh. Hindi po namin sinasabi na wala pong nangyaring nakawan. Hindi po namin sinasabi na wala pong nagkamali. Of course, meron po yan na may nawawala po talagang bagay eh. Pero iwasan po natin sana, ma'am, na magtawagan, magsalita na po ng masama. Lalong-lalo na po kung pagsisisihan natin later on, anak niyo pa rin po siya at ina niya kayo. Yes, ma'am. Alam ko naman yun. So, Sana ako kung ganun, nagkamali ako. Opo. Dapat hindi ako niwawala doon sa gitna ng kalsada. Baka sinasabi yung mga ayaw sa akin. Mayroon bang anak na ganyan? Tama naman kay ma'am. At karapatan niyo po maghabla ng reklamo kung talagang nawalan po kayo, may nagnakaw talaga sa inyo, kailangan lang po nating makipag-coordinate sa ating kapulisan. Kasi sa kasalukuyan, ma'am, wala tayong CCTV footage, wala po tayong testigo na Apo. Pero ito, ma'am, tinutulungan ko kayo ha, para po, kasi kailangan nating ma-establish, ma'am, na nandoon po sila, na sila po yung actual na kumuha, naglabas, nagsumira ng lock, kung ano po yung lock ng vault natin, at ninakaw po talaga nila lahat yung mga kagamitan na inyong binabanggit. Ito, may mga... Ilinawin ko lang, ma'am, kasi po, pag action po na kriminal, ma'am, yan po ang kailangan po dyan ay proof beyond reasonable doubt. Pag sinabi po natin proof beyond reasonable doubt, ma'am, yan po dapat sa utak ng magiging hukom kung saan po yan maiahabla ang ating kaso, wala pong kaduda-duda na talagang ang gumawa ng krimen yung sinasabi niyo po na gumawa ng krimen. So ayaw natin na magsasampa kayo ng kaso, madidismiss lamang dahil wala kayong testigo o ebidensya. Hindi po ba? So, kinakailangan na magkaroon po tayo ng masusing investigasyon, ma'am. Kung meron pa po kayong ibang ebidensya na maaaring mailabas, kapitbahay nyo na baka may narinig, may nakita nung gabi na iyon,
kausapin natin at humingi na rin tayo ng tulong sa ating Chief of Police ng Alaminos, Pangasinan. Total, nandito po sila. Kausapin natin sila, ma'am, ha? Police Lieutenant Colonel Jerome Wangki, magandang hapon po. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon po ulit, Colonel Wangki. Meron po tayo ditong mag-ina na nag-iinala po ang kanyang nanay na ninakaw po ng kanyang panganay na anak ang iba-iba niyang kagamitan, gaya po ng susi ng sasakyan, titulo ng lupa, alahas, in fact may vault pa po na sinasabi. At unfortunately, wala pong konkretong ebidensya, wala po tayong testigo na makakapagpatunay na nandun po talaga si Ma'am Jamela o sila po talaga ang kumuha nung mga kagamitan na ito. Other than, meron pong nagsabi na nakuha po niya yung isa sa mga susi ng motor. Tama po, motor ano? Yung Mio, Yamaha Mio siguro yun, na nakuha daw po doon sa panganay na anak. Ano po ang maaaring gawin ng ating Alaminos, Pangasinan Police para po matulungan natin si Ma'am Sheila sa paghain ng reklamo? Ma'am, anytime po, ma'am, pwede po siyang mag-suggest si ma'am dito o pupuntahan po natin ng investigator natin sa bahay para mag-imbestiga muna. Kung baka kaling sa pag-iimbestiga ay may makita tayong witness o sign ng robbery. Sa ngayon, ma'am, hindi pa ako makapagbigay ng statement kasi hindi pa naiimbestigahan yung kaso na yan, ma'am. Kailangan mo maiimbestigahan para makita natin kung ano ang nangyari, ma'am. Tama po. At usually sa mga ganitong kaso, sir, kasi gabi daw po na nangyari, allegedly nangyari itong robbery na ito. Karaniwan po ba, sir, meron po tayong nahanap na mga testigo? Base po sa inyong experience, kasi kayo po ang taga dyan sa Alaminos, meron pong mga nahanap po ba kayo na testigo, ibang ebidensya sa mga ganito pong nakawan na nangyayari dyan sa Pangasinan? Ma'am, hindi po lahat ng pagkakataon ay may nakakatasaksi. Pero may mga ibang system naman pa nakakatulong gaya ng CCTV footage or witness na mga kapitbahay kung may nakita silang tao. Pero hindi po sa lahat ng panahon ay may witness tayo. Tama po. Ma'am, matanong ko lang, saan po yung exact na lugar ninyo sa Alaminos? Kasi baka may CCTV sa ibang bahay or sa ibang... Dampay po. Saan po? Dampay Poblasyon po. Dampay Poblasyon. Doon ba, Lieutenant Colonel Jerome, sa Dampay Poblasyon sa Alaminos, meron po ba mga business establishments doon or ibang bahay po na may CCTV camera? Meron po, ma'am. Almost naman lahat ng kalsada dito ay may mga CCTV. Okay. Titingnan na lang po natin. So, linawin ko, Lieutenant Colonel Jerome, meron po sa mismong yung mga poste ba ng kuryente or ilaw sa Alaminos, meron po kayong mga CCTV doon mismo? Meron po, ma'am. Ayun. Meron po. Ayun pala, ma'am, meron po silang CCTV camera pala doon. At kung talaga pong merong kumuha ng vault, okay, merong kumuha ng vault ng mga alahas na sinasabi ninyo, imposibleng maitago nila yun maski sa gabi. Kaya ang problema din, hindi makalabura kasi February pa. February, yun, yes po. Okay, yun ang lilinawin natin, ma'am. Kasi yung iba po, nagkikip sila ng record. Depende po kasi baka may ordinansa din po ang Alaminos, Pangasinan. Baka meron silang requirement na i-keep po nila yung record or baka kaya pang i-pull up ng ating mga kapulisan. Doon po papasok ang ating polis sa Alaminos, Pangasinan, ma'am, para tulungan po kayo mag-imbestiga. Kasi sa kasalukuyan, ma'am, kagaya ng nabanggit ko, kung wala po tayong ebidensya, wala tayong malinaw na testigo, ma'am, sa ngayon, mahirap po na maisampa lamang yung kaso kasi maaaring mai-dismiss lamang yan, ma'am. Okay? Pangalawa po, mas maganda po na masigurado muna natin na talagang si Ma'am Jamela. Hindi ko po sinasabing wala siyang kasalanan. Yan po ay depende na sa ating korte, okay? Na magbigay ng hustisya sa atin. Pero kung hindi po talaga siya yung may kasalanan, hindi po ba parang napaka-unfair naman din sa ating anak, di ba? So, wag nating sabihin na siya mismo talaga yung may kasalanan kung wala naman po talaga tayong malinaw, matibay na ebidensya hanggat hindi pa po tapos yung investigasyon ng ating kapulisan. Yes, ma'am, pero hindi ko naman
kayang bintangan yung anak mo kung hindi ko alam na siya. Kasi sinasabi niya lagi, dapat hindi natin dito na pinag-uusapan, dapat tayo na lang nag-uusap dito sa bagay na yan. Sabi niya sa pulis, madam, kahit sa pulis makakapagsabi sila. Nung Okay. sila nag-ano na, sabi niya dapat hindi na tayo nakakarating dito. Sabi niya, madam. Okay, sige. Police Lieutenant Colonel Wangki, ganito na lamang po kasi mukhang meron po itong malalim talaga na pinaguhugutan si Ma'am Sheila at meron po talaga siguro siyang hindi niya na mabanggit dito na dahilan. Maski po yung kanyang anak na isa, nabanggit kasi nila natatakot sila sa kanilang kapatid na si Jamela. Baka po maaari na isa sa inyong mga officers dyan sa ating Alaminos Pangasinan PNP, sir, ang maaaring mag-interview sa kanila para po malaman ang punot dulo ng kanilang paghihinala sa kanilang kapatid. Kasi sabi nga ni Ma'am Sheila kanina, hindi naman niya paghihinalaan yung anak niya kung wala talaga siyang matibay na ebidensya or pakiramdam siguro or base sa kanyang prior experience. So, makakaasa po ba kami, Lieutenant Colonel Wangki, na matulungan niyo po ang mag-ina na ito? Yes, ma'am. Ma'am, kung available po sila ngayon, is pwede kong papuntahan agad ng investigator para makita yung circumstances kung anong nangyari dyan po, ma'am. Okay. Sige. So, yun, ma'am. Nabanggit po ni Lieutenant Colonel Jerome, papupuntahan po kayo sa bahay, i-interviewin po kayo. Yung hindi niyo po mabanggit sa amin on live TV, sa kanya niyo po sabihin. Para po malinaw, mabigyan pong linaw kung ano po talaga yung naging dahilan ninyo, bakit hindi po kayo naniniwala sa anak niyo na si Jamela. Siguro, Ma'am Jamela, ma'am, kayo po ba ay willing na mag-undergo ng lie detector test, ma'am, just in case? Kami ma'am, lagi kaming waiting. Kasi hindi naman kami masamang tao na kailangan Opo. namin gawin yun sa nanay namin. Pero ito lang po yung masasabi ko. Kasi kahit ako, nalilito din ako. Hindi ko alam kung alin ba talaga sa totoo yung sinasabi ng mama ko. Kasi hinahanap niya sa amin, hinahanap din namin sa kanya. Actually ma'am, ngayon sinasabi niya na nasa puder niya na nawawala, na loob ng vault. Ma'am, meron pang mas malaking halaga na hinahanap namin sa kanya na hanggang ngayon hindi niya masagot sa amin ng diretso kung nasaan. Okay. Kasi lang naman po yan yung iniwan sa amin ng papa ko. Sige, Na siya ma'am. lang naman po yung nakakaalam kasi siya lang naman yung humahawak. Ngayon po ma'am, ang sa akin lang dito ma'am, gusto rin po namin na mahanap yung hinahanap niya para matahimik kami. Pero ang tanong ma'am, asaan nga ba? Kasi kahit kami nagtatanong din kami sa kanya. Sige, ma'am. Hindi namin alam kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung totoo. Ma'am Jamela, dahil wala na po tayong oras, kami po ay magsischedule sa inyo ng lie detector test. Siguro siya rin pa-coordinate na lang natin kung kailan yung earliest na pwede tayo mag-lie detector test. Kahit yun man lamang makatulong po sa inyo, mapanatag ang loob ninyo, ng inyong ina, pati na rin kayo at ng inyong kapatid, na wala talaga kayong, kumbaga, sa lie detector test lumalabas, wala kayong ginawang kasalanan. Pero hindi po kasi yun concrete na evidence. Nevertheless, para mapanatag po ang loob ng inyong ina at maski kayo, Ma'am Jamela, mag-schedule po kami ng lie detector test para sa inyo, ma'am. At makipag-ugnayan na lamang din po kami para po doon sa investigasyon ng ating mga kapulisan. Kasi kagaya nga po ng nabanggit namin, kung talagang wala naman po kayong naging kasalanan, ma'am, mas maganda magkaayos po kayo ng inyong ina, okay? Maraming salamat po, Ma'am Jamela Maunga, sa inyong oras po ngayong hapon. At huwag niyo pong ibaba ang telepono. Kami po ay makikipag-usap po sa kabilang studio sa inyo. Okay. Ganyan din, ma'am, sa inyo. Yung gusto niyo pong sabihin, ma'am, papa-assistahan naman po namin kayo ng reporter para pagkaharap-harap po kayo at malaman po natin kung ano po yung next step po natin, ha? Okay, sige Ma'am, po. may gusto lang Okay, ako sabihin. ma'am, pasensya na po, wala na po kasi tayong oras, pero pasasamahan po namin kayo again ng reporter po namin. Hindi pa po natatapos sa apat na sulok ng Opo. kwartong ito, itong Salamat po. pag-action natin, ma'am. Salamat. Tapos pasasamahan pa po kayo ng aming reporter. Okay? Pupuntahan pa sila Salamat ng po. polis. Salamat po. Sige po. At maraming salamat po kay Lieutenant Colonel Jerome. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Lieutenant Colonel Jerome Wangki, ang Chief of Police po ng Alaminos, Pangasinan. Maraming salamat, sir. Okay. And mga kapatid, up next na po si Boss Julius Babaw and si Mamo Tintin Bersola Babaw. Sa mga nakamonitor po sa 1PH and sa mga nakamonitor naman po sa Facebook and YouTube Live, ang Bardagulan serye kasama ang Barda Queen Marisol Tulfo Tungo. Siya rin naman, magandang hapon po. At mula po sa inyong kakampi, AXIS Party List, ako po si Attorney Pao Cruz. Isang magandang hapon po sa inyong lahat.
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomolium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating mga mata at tenga sa lansangan magbabalik na alisto, disiplinado, matapang at handang maglingkod. Totoong katuwang sa pagbibigay ng ulat trapiko at kalagayan sa daan. Ang dating taxi squad ng Radyo 5 muling aarangkada bilang True FM Road Warriors. Mas pinalawig, mas pinatindi ang pagmamasid at pagbabalita sa lansangan. Hatid ng pinagsanib puwersa ng mga driver ng taxi, TNVS, UB Express, jeepney, bus at delivery riders. Kambyo na sa biyahe at balita mula sa ating bagong lupon ng citizen journalists. True FM Road Warriors. Simula October 27, 2023 sa 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Magparehistro na. Ongoing po ang registration para sa True FM Road Warriors. Mag-message lang sa True FM Road Warriors Facebook page. Naghahanap ka ba ng masasabihan ng iyong totoong saloobin? Ikakasal ng ex ko. Bakit di pa gusto makipagkita? Gusto mo ba? Siyempre, no. Sigurado ka? No. Ewan ko. Usapang marugduban. Heart to heart. Kumanda ka na. Malapit na. Totoo sa paghahatid ng balita, impormasyon, serbisyo. Totoo sa'yo, 92.3, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa mapagkakatiwalaan. Masarap kausap at madaling maintindihan.
tayo sa masarap pakinggan ang katotohanan. Dito tayo sa walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man ka at sa mundo na may Pilipino, dito tayo sa totoo. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangong Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampasisig na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangong Bayan with Mon kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangong Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5 True FM. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahayag sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Sasagutin na ang inyong mga tanong tungkol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang tulayin nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. Napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. At kamusta po ang inyong Miyerkules na? Nangangalahati na po tayo sa ating work week. Productive ba kayo? Or nahuhuli? Well, you have enough time para po humabol. Or pwede nang mag-slow down kung naman sobra na ang kasipagan po ninyo. Basta makumpleto yung ating work week at sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At mga kapatid, ngayon po ay balikan natin ang developments po ng food stamp program na pinangungunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Noon pong nakaraang linggo, nang ibaba ang Executive Order number 44 ay kung saan po ito ginawang flagship program na ng national government, ito pong food stamp program na ito. At kasunod po niyan, alamin natin ang mga magiging plano para mas mapalawak pa ang programang ito kasama mismo ang DSWD. Kaya ang ating question of the day, kayo po ba, kamusta ba ang implementasyon ng food stamp program sa inyong lugar? Alam nyo na ho ba na may ganito pong programa ang ating pamahalaan? At lahat ba ay nakasama doon sa mga yung mga qualified? Ay nakapagsimula na po ba kayong magamit ito? Kasi di ba nag-pilot pa lang sila. I'm not sure, I think it will be next year, yung full implementation. Anyway, magkakasama po natin ang DSWD para mas maintindihan natin. Malay nyo po, kayo pala ay qualified at hindi nyo alam na pwede pala kayong maging bahagi po nitong food stamp program. Ay sayang naman po, malaking tulong po yan sa inyong pamilya. So kung may mga gusto po kayong itanong, may mga concern po kayo, or medyo nalilito kayo kung paano ini-implement ito, or may mga concerns kayo dun sa implementation, mahirap ba, madali, sige nga po, kwentuhan nyo po kami. Maari po kayong mag-post sa ating live stream. Or we can put you on air at diretso po natin matanong, ma-connect po kayo sa DSWD. Pwede po tumawag kayo sa 8631-5788. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-6674.
Uy, at sa unang bahagi po ng ating programa, magkakausap po natin mismo kahit na po sobrang busy, sobrang sipag, naisingit po tayo sa kanyang oras. Kasama po natin ang kalihim ng DSWD. Nasa linya po ng telepono, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sec, magandang hapon. Salamat po sa oras. Cheryl, magandang hapon. Cheryl, unahan ko na, nakikinig kasi ako dun sa entry mo Papa. na intro. Apo. Cheryl, wala pa talaga tayong in-implement dahil nasa pilot stage pa Yun nga lamang po, tayo. the pilot Kung matatandaan nyo, di ba sinabi natin na ang pilot tatakbo mula October, November. Apo. Sisimula yan all the way to next summer. Maliit pa lang yung ating catchment. Nasa 50 pa lang tayo na katao sa Tondo at 50 katao sa Caraga. Dahan-dahan yan, aabot hanggang 3,000. Wala tayong binabago dun sa design. It's still the same. So yung, kaklarify ko lang dun sa intro na kung may nag-i-implement, talagang maliit pa lang ang pilot natin. Di ba? Ang pilot, talagang maliit lang yan para makita natin kung effective yung program o hindi. Alright. Next year pa talaga yung mas malaking implementasyon. Yes, yun po ang naintindihan ko na full implementation next year. Pero yun po palang pilot program natin ngayon ay nasa a total of pa 50-50 pa lang hanggang Palang, mabuo yes. natin yung 3,000 for Yes. pilot. For the Yes, kasi pilot. kung matatandaan nyo, ang announcement talaga namin, October, November talaga ang 3,000. Kasi pera yan mula sa Asian Development Bank, grant yan, bigay sa atin yan, at kasalukuyang pinoprocess ng ADB pa yung pondo. Okay. Pero hanggang 3,000 pa lamang tayo, kaya yung mag-solicit tayo ng komento, talagang baka wala Wala pa pa. mga komento, Oo. kasi parang premature na premature. Oo. Yun yung sinasabi ko sa producer mo nung isang araw na baka na-misconstrue natin na yung executive order lumabas, designating it as a flagship program at nagpapasalamat kami, pero yung implementasyon niya, parehas na parehas pa rin sa una nating dinescribe. Okay. Ngayon nga po na ginawang flagship program po ito, deklarang flagship program ng national government. Ano po ang reaction nyo dito? Na Well, una nagpapasalamat tayo sa ating pressure? Pangulo dahil ginawa niya itong flagship program. May pressure talaga, pero yan ang mandato ng DSWD na wakasan ang kagutuman. Ang maganda dito, pag executive order na to, syempre, yung mga ibang ahensya na partner namin, magiging priority na rin nila to. Priority naman nila nung una, kaya mas magiging priority nila. Kasi hindi naman solo flight na ng DSWD dito, kundi kasama natin dito ang TESDA, DOLE, pati na rin yung private sector. So, kumbaga, natigyan din na importante itong programa na to at prioridad itong programa na to. Sa kwentuhan nyo nga kami, paano nagsimula? Paano nabuo itong food stamp program po natin? Kasi kung matatandaan nyo, Apo, go ahead. Cheryl, nung kampanya ng ating Pangulo, meron siyang isang advertisement na lumabas na nilathana niya ang kanyang mga pangarap. At isa sa kanyang mga pangarap, bukasan ng kagutuman. Alam mo, in this day and age, Cheryl, na ang bansa natin umaangat patungo sa high middle income nation. Hindi maganda kasi na may mga sektor tayo ng ating lipunan na maiiwanan sa paglago ng ekonomiya. Habang pinalalago ang ekonomiya, dapat inklusibo. Sabi nga ng Pangulo, unity, kasama lahat dapat. Kaya nga nabuo to mula sa kanyang pangarap na wakasan ng kagutuman, lumikha ng isang bagong Pilipinas kung saan ang lahat ng tao ay bahagi sa paglago ng ekonomiya, hindi yung iilan lamang. Kasi Cheryl, ang food stamp program is an investment on human capital. Paano na, halimbawa, lumalago ang ating ekonomiya, naglilikha ng magagandang trabaho. Pero kung gusto mga ibang sektor natin, hindi rin nila ma-access sa mga trabaho na to dahil gutom sila So kailangan handa ang ating mga mamamayan na saluhin ng mga magagandang epekto ng paglago ng ating ekonomiya sa mga darating na buwan at darating na taon. Partner to nung 4-piece program. Kasi yung 4-piece program, di ba, ano naman yon, para naman sa early childhood education at early childhood medical health intervention sa health center. So ito naman, para wakasan ng kagutuman. Kumbaga, kinukumpleto ng ating Pangulo yung pamumuhunan sa taong bayan. So, ito pong, yung sa ating pilot ngayon, ay, ang nagpupondo po dito muna ay ang Asian Development Bank, ang Tama. ADB.
At Yes, ito po ba yung... 6 na buwan, Opo, ito po ba walang gagastusin ng Pilipinas, kung hindi bigay ito sa atin ng Asian Development Bank, ng French Development Agency at ng JICA, $3 million all in all ang grant nila. 3 million US dollars. And the reason, at so far, okay, kahit na po konti pa lamang, doon at bagong-bago pa lamang natin sinimulan yung pilot program, so far, ano po ang nakikita nyo? May kailangan bang adjustment or dito na rin makikita? Kasi kung naging biglang flagship program siya, abay pang malakihan na po ito. Popondohan na ito, babudgetan na po ito ng national government. Cheryl, kailangan talaga tapusin natin yung 6 na buwan para makita natin. Pero sa ibang bansa na tumatakbong staff, maganda ang kanilang resulta. Inaral muna natin siyempre yung mga iba't ibang mga modelo sa ibang bansa, no? Like similarly situated katulad ng Indonesia, meron silang food stamp program, meron rin sa Mongolia, meron rin sa US. Siyempre, tinignan muna natin mga modelo na yan bago natin tinahak tong landas na to. At naging maganda ang kanilang resulta. So sana, maging maganda rin yung ating resulta. Pero kaya nga tayo may pilot, matutuloy ang programa, pero sa pilot natin makikita ano ba dapat ang mga irepasa, ayusin, at puliduhin. Kaya may pilot kasi siyempre ayaw natin yung biglang gagastos ng napakalaki ng kulang-kulang pala. So, 6 na buwan, pag-aaralan na mabuti sa 3,000 pamilya kung ano yung resulta. And so far, ilan po ba ang target nating families na matulungan dito sa ating food stamp program? And kanina sabi niyo po parang partner siya ng 4Ps. So, ibig sabihin, yung mga nasa 4Ps po ay magiging bahagi pa rin sila dito ng food stamp program. Ang total project na design natin, ayon kasi sa Philippine Statistics Authority, ang makikinabang dapat dito ay yung mga food poor families. Cheryl, lilinawin ko iba ang poor sa food poor. Ano ang diferensya? Ang food poor yung pinakamahirap sa mahirap. Ito yung mga pamilya na hindi kumikita ng 8,000 piso kada buwan. So talagang sa pagkain pa lang, kulang na. So ang 1 milyon sa huling talaan ng PSA, 1 milyong Pilipinong pamilya ang food poor. Sila yung pinakamahirap sa mahirap. Oo, marami tayong mahirap na kababayan, pero ito talaga unahin natin yung talagang hindi na talaga kumakain ng sapat araw-araw. Ngayon, oo, partner siya, magkakaroon ng overlap. Hindi naman lahat, pero magkakaroon ng overlap between ibang beneficiary ng 4Ps at ng food stamp. Kasi nga, meron talaga tayong mga 4Ps beneficiary na napakahirap pa rin. At yung 4Ps, hindi naman siya tungkol sa kagutuman, tungkol siya sa making sure na yung mga anak natin manatili sa paaralan at iba rin ang kanyang mission, early childhood education at early childhood health intervention. Well, ito, paglaban sa kagutuman. At so yun po, for sure, 1 million families, ano pong nakikitang budget na kakailanganin natin dyan? Although I know, nasa ano pa lang po tayo sa stage, pero... Well, ang forecast natin, pag lumago na to 1 million Filipino families, ang total budget niyan, mga 40 billion pesos. Pero wala pa tayo doon. Nandun pa lang tayo sa next year, pag nag-scale up tayo, 300,000, so that's 12 billion. The following year, another 12 billion. Hanggang mabuo natin yung 1 million poor Filipino families. At paano nga po ba itong siste ng food stamp program? Yung sa Amerika, alam ko talaga, nakikita ko, minsan may nakakasabay ako sa grocery, gamit nila talaga basically, food stamp. kamukha. Bibigyan natin sila ng mga digital cards na nakaload ng food credits. Hindi pera. States kasi cash value Tayo, food value. Food as currency. Kumbaga, sa loob, kada 10,000 piso ng food credit. Ibig sabihin, pagkain lang ang pwede mong bilhin doon. Hindi ka pwede bumili ng alak, hindi ka pwede bumili ng tsokolate. Pipili ka lang, 50% mula sa carbohydrates, 30% mula sa proteina, tapos 20% sa healthy fat or fiber. So, within the food group ka lang bibili. Hindi pwedeng bumibili ka ng kung ano-ano doon. Kasi nga gusto natin maturuan ng ating mga pamilyang Pilipino na pwede na bumili ng mura, masarap at masustansang pagkain. Saan po nila magagamit itong cards na to? Baka sabihin nila, may card nga kami, hindi naman namin alam kung sino ang tatanggap nito. Well, mag-accredit talaga tayo ng mga retailers. Normally yan, mga wet markets, kung saan kadalasan ang ating mga pamilya bumibili ng pagkain. Sa mga kadiwa ng Pangulo, yung natandaan niyo, mga pop-up natin, plus wet market. Kasi, and later on, hopefully, mga grocers, alayin. Pero, ang priority natin, saan ba talaga bumibili ang mga pamilyang Pilipino ng pagkain? Di ba sa wet markets naman? So, uunahin natin yung wet markets na ma-accredit.
Siguro po before we let you go, again, Sec, ang ating pong mensahe sa taong bayan, lalo na po nga dito sa, well, ano pong target natin? Second half of next year to Yes, implement tama. it? Summer of next year, matatapos yung pilot. Sa mga kababayan natin na nakikinig, una, Cheryl, maraming salamat sa pagkakataon na dito mo para makapanayam kayo. Pero tulad sa nasabi ko kanina, konting pasensya lang ang hinihingi namin sa taong bayan. Tapusin lang natin na maingit itong pilot na to para hindi tayo magkamali. So, siyempre, ingatan na natin ang paggastos sa pera ng taong bayan. Kaya talaga may pilot para masusi munang maaral na mabuti kung tama o mali itong program design natin. Iniwala kami, magiging matagumpay ang pilot at lumaguto na lumago, mas 1 milyong Pilipinong pamilya ang makikinabang ito. Habol ko po, gaano katagal po yun? Tatagal? The program itself, Opo. the pilot. The program itself. Well, kaya nga ang deadline natin sa sarili natin, sabi natin, dapat kaya na natin wakasan ng kagutuman by 2027. So within sana by the time na matapos ang termino ng ating Pangulo, yung kanyang pangarap na wala ng gutom, makamit na natin. So yun ang self-imposed deadline natin. Okay. Thank you, Sec. At sana Kaya po, sana sa susunod na panahon, pagka umandar na ng aratsada na tong pilot, makapanayam ko kayo para makwento ko yung mga initial na observations of natin. course, pero dapat, Sec, nandito ka sa studio. Oo, pupunta tayo dyan, Cheryl. Pagka talagang marami na akong maikikwento dahil umandar na ang food stamp program. Thank you. Marami pong salamat sa inyong oras. Maraming salamat. Magandang hapon. Magandang hapon po. DSWD Secretary Rex Gatchalian. O tuloy-tuloy po natin pag-usapan pa rin itong food stamp program or other programs po ng DSWD. Magbe-break lamang po tayo ng kaunti. Huwag kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Pinarangalan ng PIMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Tayo sa totoo. Daigdaw ng binubuenas ang sinuswerte, kaya ibalik ang swerte na punong-puno ng positivity with good vibes. Kasama si Stanley Chi at Laila Chicadora dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Naghahanap ka ba ng masasabihan ng iyong totoong saloobin? Ikakasal ng ex ko. Bakit di pa gusto makipagkita? Gusto mo ba? Siyempre, no. Sigurado ka? No. Ewan ko. Usapang marugduban, heart to heart. Kumanda ka na, malapit na. Ang ating mga mata at tenga sa lansangan magbabalik na, alisto, disiplinado, matapang at handang maglingkod. Totoong katuwang sa pagbibigay ng ulat trapiko at kalagayan sa daan. Ang dating taxi squad ng Radyo 5 muling aarangkada bilang True FM Road Warriors. Mas pinalawig, mas pinatindi ang pagmamasid at pagbabalita sa lansangan. Hatid ng pinagsanib puwersa ng mga driver ng taxi, TNVS, UB Express, jeepney, bus at delivery riders. Kambyo na sa biyahe at balita mula sa ating bagong lupon ng citizen journalists. True FM Road Warriors. Simula October 27, 2023 sa 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Magparehistro na. Ongoing po ang registration para sa True FM Road Warriors. Mag-message lang sa True FM Road Warriors Facebook page. Broadcasting from the Radyo 5 studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Cheryl Cosin sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Tanong mo, sasagutin ni Cheryl Cosin. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po natin this afternoon ang
DSWD kung kayo po may mga concern. Siguro dahil nga kanina nakausap po natin si Secretary Rex Gatchalian at kinlaro niya na talagang nasa pilot episode pa lang tayo, nasa pilot run pa lang tayo nitong food stamp program na ginawa nga po flagship program ng national government. So this will be fully implemented sometime next year, mid of next year. So hindi pa natin mararamdaman talaga or maybe baka po marami po sa atin ano ba itong food stamp program na ito, hindi wala pa naman dito sa aming lugar. Kasi yun pala, ilang lugar pa lamang, 2 or 3 lugar pa lamang ang mayroon nito. Pero kung kayo po may other concerns on DSWD, like yung assistance po na pwedeng makuha, maaari naman po kayong mag-post at siguradong masasagot po yan ng ating guest mula po sa DSWD. Post nyo po yan sa ating live stream or you can call our tanungan hotline sa 8631-5788 or 8631-6674. At this point, kasama na natin dahil sikip ang schedule ni Sec. Kasama natin, Assistant Secretary Romel Lopez. Hi, Asek Romel! Yes, po, Cheryl. Magandang hapon po. At sa ating mga kababayan, magandang hapon. Akala ko ako hintayin ko na lang matapos si Secretary Rex kanina. Nakakahiya naman na sagarin hanggang buong 1 oras, di ba? Kasi alam mo naman yung napakadaming ginagawa, ang daming trabaho. At nandiyan ka naman. Equally, kayang-kaya mo namang sagutin lahat to. Chloe, linawin natin ulit yung sinabi ni Sec na very few places pa lamang, lugar, ang nagsasagawa o sinimulan itong pilot run ng food stamp program. Saan sa ang mga lugar ito, Asek? Well, yun nga po yung nabanggit sa atin na ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian, the importance of pilot testing. Nais ko lang po dagdagan na sinabi ng ating kalihim. Alam naman po natin, di ba? Halimbawa, may pinlalo po ang national government or kahit anong ahensya ng gobyerno na programa. Usually na naririnig natin sa ating mga kababayan, teka na, konsulta pa kami dyan, palpak yan, kasi walang ganito, hindi nyo naman pinag-aralan, walang public consultation, walang consultation sa private sectors, so on and so forth. Ito po yung importansya ngayon ng pilot testing na ginagawa natin. Yung pilot testing po ang magdedetermine po ng mga challenges along the way na may encounter namin, na may improve namin for the national implementation next year. So ano naman po yung mga lugar na kasama po dito sa ating pilot implementation? Nabanggit po na ating kalihim, meron po mga kababayan tayo sa Siargao, and then meron na po tayong mga kababayan sa Tondo for doon sa ating highly urbanized setup. And then yung mga aabutin pa natin po mga lugar ay Region 2, particularly in Isabela, Region 5, ito po ay siyempre sa Bicol Region, particularly sa Camsur. Sa Caraga po, dyan po yung mga towns ng Dapa, Del Carmen at Santa Monica. And then yung ating pong Bamar, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, bakit po ito mga lugar na ito? Kasi may setup po tayo ng highly urbanized cities. May setup po tayo ng mga lugar na sabihin natin geographically isolated and disadvantaged area o yung mga isolated na lugar. At syempre may mga lugar po tayo na susceptible sa calamity. And then at the same time, yung sabihin na natin may geopolitical concern like nung farm. So ito po para yung sampling natin ng ating 3,000 household na initial sample doon sa ating pilot implementation. Kumbaga, mapulsuhan natin doon sa iba't ibang aspeto ng ating archipelago, kung paano natin i-implement doon sa mga lugar na nabanggit po natin, Ma'am Sherry. Sabi nga ay 3,000 yung total for the pilot implementation. So far, ilan na po ngayon at kailan inasahan mabubuo yung 3,000? Well, ang target po talaga natin yung mas massive na inclusion ng ating mga beneficiaries ay October, November. So, nasa mid na po tayo ng October. Most probably November, simula na po yung mas marami inclusion natin to be able to achieve nga po yung 3,000 na sample natin. And then hanggang within the year, we will try our best, na ma-include na po yung 3,000 natin dito po sa ating programa na ito para na-feel na po natin doon sa pagsisimulan 2024 hanggang sa mid ng taon, na-feel na natin talaga yung 6 months duration na na-implement natin yung programa at nakikita na natin yung effect nito sa samples natin, yung nga po yung 3,000 household. At syempre yung mga challenges
and the mga possible inclusion or exclusion doon sa programa para po sa ating national implementation. Bagamat kasi simula pa lamang po ng pilot implementation, meron na po bang ilang challenges katulad yung sa pag-access ng electronic benefit transfer cards? Kasi yun nga yung point ng may pilot para lahat ng sasablay mapaplansya na para pag sa full implementation, very smooth na ito. Well, so far naman po, kasi yung ating pong EBT cards, o yung ating electronic benefit transfer card, ito po well protected, very, sabihin na natin, unique to the user. Ang allowed lang po dito ay 2 member of the household. So in the absence ng isa po na holder, or ng authorized holder ng card, pwedeng alternate niya, pwede pong gamitin nila ito. Ito may QR code, and then, ang mahalaga po dito, Ma'am Sherry, yung kanilang mga biometrics, yung mga fingerprint nila nakikita bago po mag-push through yung pagbili natin o pag-purchase natin, kailangan pong mag-go muna yung biometrics. At ito po yung isa sa mga safeguards natin to ensure na hindi magagamit to in other purposes. So far naman po, when it comes to EBT transfer cards natin ay maayos naman po, wala tayong problema. Ang nakikita lang po natin ng mga challenges at this point in time is yung pagsasagawa ng mga validation doon sa mga grid areas natin o yung mga geographically isolated and disadvantaged area natin. Kasi we don't want naman na yung implementation lang natin ay laging nandun sa mga highly urbanized cities or yung mga major municipalities, madidipit naman ito yung purpose natin. Kasi most probably yung mga GIDA areas natin ay yung may mataas sa poverty incidence. But so far, na nakikita natin with 100 samples pa lang naman tayo, ay nakikita natin na maayos naman po yung implementation ng project. Of course, with the help of mga partners natin like World Food Program, Asian Development Bank, and then ng DOLE, and then ng TESDA, at syempre ng National Nutrition Council natin, Ma'am Sherry. Paano po pinipili yung mga accredited na retailers? At saka paano, sinong in charge dyan ngayon na siyempre gusto natin mas marami, mas malawak kung pwede yung mga malalaking groceries or supermarkets ay maging bahagi din? Well, yun nga po ang ating sinasagawa. But then, syempre, ang ating pong priority dito ay yung mga farmers cooperative natin, yung Kadiwa Store ng Pangulo, at kagaya nga po na nabanggit ng ating kalihim, Secretary Rex Chen kanina, yung mga wet markets natin. Kasi most probably, we look at the target beneficiary, ma'am. Babalik tayo doon. Ito po yung food poor. Ito po yung mga kababayan natin na 8,000 pesos pababa yung kinikita, yung combined income nila kada buwan. Well, it's very ironic, and it's very, sabihin na natin na unusual for us to see itong mga kababayan na natin na under this, sabihin na natin, income bracket, nasa malalaking supermarket. Hindi ka makatawad doon sa suggested retail price. So, yung mga kababayan natin na target ng programa, it's either talagang nasa palengke, na baka yung isang talbos ng kamote na 10 piso, ihahagil pa nila na maging 5 piso para lang po makatipid. Kaya po yung, sabi nga ng ating Secretary Rex Chen, yung target natin, saan din sila namimili talaga. So, yun yung inclusion na targeted din doon sa ating mga partner merchants. And ulitin ko nga po, that will be Kadiwa ng Pangulo, yung ating pong mga farmers cooperative, and then at the same time yung mga wet markets natin. But including ito po, although we're not closing our doors to doon sa ating mga iba pa, yung mga private, mga malalaki, natin ng mga groceries, but then ito po muna yung priority natin. Bakit? Kasi kasama rin po doon sa ating mga farmers cooperative, kasama rin po sa Kadiwa ng Pangulo, is to make sure din yung mga produce ng ating mga farmers, ay nakukuha, nagagamit for us to get rid doon sa mga excess, yung mga surplus na tinatapon na lang. So ito po, binibigyan din natin, with the help of the Department of Agriculture, binibigyan din natin ng, sabihin na natin, identified or possible na market na o consumer na yung ating mga farmers sa tulong po ng Kadiwa ng Pangulo. Oo nga, parang hitting 2 birds with 1 stone na may nabibili, Yes, na mas tama po. malapit na, That's- tutulungan pa. Oo. Sek,
ayusin natin yung inyong medyo napuputol-putol ka. Pero since this is just a pilot implementation, I hope it's okay for you. I mean, we're gonna have you until 5. And let's talk about the other programs, especially, I'm sure pinakamarami yung sa medical assistance program ng DSWD. Pasensya na't isiningit namin ito bigla since very limited din naman yung ating mapapag-usapan pa dito sa food stamp program. Para mas ma-assistihan natin, para din yung mga kababayan natin na humihingi or gustong humingi ng tulong sa DSWD, hindi na pabalik-balik ba? Diba? Kasi may mga, may mga requirements, may mga documents kailangang ihanda for any medical assistance. Pag-usapan natin in details at huwag kayong bibitaw mga kapatid. Maaari kayong mag-post sa ating live stream or you can call our tanungan hotlines. Kasama po natin si Asik Romel Lopez hanggang alas 5 ng hapon. Magbabalik ang programang Sagot Kita. Totoong usapan, totoong buhay. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampasisig na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5 True FM. Totoong abot na abot ang True FM saan man panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Basta may Pilipino, sundan at ilike ang Radyo 5 True FM sa Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Dito na tayo sa totoo. True FM, tunay na kapatid, maaasahan sa radyo at online. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ed Payon, DJ Chacha sa Radyo 5, the country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ed Payon, DJ Chacha sa Radyo 5. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Payon, DJ Chacha sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa 1PH, Signal Channel 1 sa YouTube channel ng News 5 Everywhere at Radyo 5 FB page. Mapapanood din mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa TV5. Mga ka-true, sa Polytechnic University of the Philippines ang next stop ng University Hopping ng Radyo 5, True FM. Totoong usapang radyo, the True FM University Tour. Bibisitahin namin ang communication students ng PUP Manila, October 20, 2023, Friday, 1:30 p.m. to 3:30 p.m. sa Tanghalang PUP. Ma-inspire sa true radio stories and experiences ng True FM anchors na sina Sharon Cosim at Laila Chicadora. Lalo na kung pangarap mong maging radio anchor o radio drama talent. Kaya kita-kits, students ng PUP Manila. Baka ang next leg ng True FM University Tour, university nyo na. Totoong usapang radyo, the True FM University Tour. Sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Ang True FM University Tour sa PUP Manila ay hatid sa inyo ng Dunkin, pasalubong ng bayan. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. And oo nga mga kapatid, magkita-kita po tayo dyan sa mga students ng PUP Manila. Ayan, magkita-kita tayo sa sinasagawang university tour ng 92.3 Radyo 5 True FM. At ako po ang inyong lingkod,
on Friday will be there. At tama ba? Kasama ko si Laila. Sa kami ba ni Laila ang pupunta? So, kami po ang tandem. So, sana ay maging bahagi kayo niyan sa ating university tour. Mga estudyante, broadcast communication student ng PUP Manila. See you all on Friday. Yay! Ayan. At mga kapatid, at this point, muli, balikan natin DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Asek! Ayan po. Yes, Ma'am Cheryl, magandang hapon po muli. Ayan. Punta naman tayo dun sa ibang benepisyo mula sa DSWD. I know you have ang daming programa ng DSWD. Pero ano ba, feeling ko yung pinaka-top, yung pinaka talagang hinihingan nila ng assistance ay yung medical assistance. Tama ba ako? Well, tama po. Kasama po yan doon sa Protective Services Program natin. Dito po sa DSWD. Under po yan ang assistance to individuals in crisis situation natin. Yung medical assistance po para sa ating mga kababayan. Mhm. At paano po ba ito? Paano po ba ang SISTE? Kasi sino-sino po yung qualified dito? Well, para po dun sa ating assistance to individuals in crisis situation, well, tayo po ngayon may election period, so we can just expect na iyan na po ay yung AIX itself, ay suspended po yung implementation na ito dahil siyempre sa ating pong kampanya, nakasama po yan sa election. But then, ito nga po yung catch dyan, yung pagtulong natin sa ating mga kababayan na may pangangailangan talaga, yung mga medical assistance natin, mga burial assistance natin, kasi hindi naman mag-iintayan, maaari pa rin pong ibigay. Kasi when it comes po doon sa assistance in crisis situation natin, assistance to individuals in crisis situation natin, minsan po kasi nagkakaroon tayo ng mga malaking payout niyan. Well, yun naman po, halimbawa, kung season po yun, ay scheduled, yun po yung sinususpende. But then, kung may panahon ng kalamidad, may panahon ng malaking pangangailangan, like may sunog na malaki sa community, maaari naman po ma-override dyan. When it comes po doon sa ating medical assistance po, ang ulo po kailangan gawin ng ating mga kababayan ay magtungo po sa kahit anong tanggapan po ng DSWD, dito po sa NCR, marami na po tayong satellite office, may satellite office na po tayo sa Baclaran, meron na po tayo para sa Kamanaban, nandiyan po yun sa may monumento. Meron na rin po tayo dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Meron na rin po tayo dito somewhere po sa bandang Rodriguez Rizal. So ito na po yung nilalapit natin sa ating mga kababayan. Aside from, of course, dun sa ating NCR Field Office, dito po sa may Gastambide, and then siyempre po sa Central Office po natin. So yun po yung mga maaaring puntahan ng ating mga kababayan. It doesn't mean, mag-fact check lang po tayo, Ma'am Cheryl, na pag sa Central Office kayo nagpunta, mas malaki ang makukuha nyo. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Dahil flat rate po yan. Ang ating pong outright cash assistance ay nagmamaximum lang po ng 10,000 pesos. So kahit saan po kayo pumunta, hindi po lalagpas doon dahil makakasuhan po ng Commission on Audit ang DSWD. Okay, so yun po ang malinaw. Kung kayo naman po, ang inyo pong service provider, halimbawa, para sa ospital, ay tumatanggap ng guarantee letter from the DSWD. Hindi po to outright cash, Ma'am Cheryl, Ito po yung guarantee letter. Maaari po mas mataas. But we're not saying na isi-zero balance po namin kayo or babayaran po namin lahat ng inyong pangangailangan. O lahat ng inyong medical bill. Dahil kung yun ay 1 milyon na, ay unfair naman yan. Hindi po. Nagma-maximum lang po yan ng hanggang 260,000 pesos. Or maaaring madagdagan pa, kaya lang, secretary na po ang pipirma noon. So, yun po yung malinaw. Guarantee letter, mas maaring mas malaki. So, ang ating pong payo sa ating mga kababayan, kung sakaling magpapasok sa ospital, maaaring tanungin na rin yung ospital, kayo po ba'y tumatanggap ng guarantee letter from the DSWD? And then, mas malaki po yung maaari nating makuha. Para po sa medical assistance, ang kailangan po, syempre, alinman sa mga sumusunod na dokumento. Una, yung medical certificate po, mahalaga po yan, or medical abstract. Syempre, yung certificate of confinement, yung sabihin na natin yung death summary, kung inabot po o hindi man po ay talagang sinawing palad na inabot po sa ospital. And then, maaari din po yung referral letter from yung Malasakit Center na permado po nung atin po assigned na social worker po sa area. So lahat po ito ay kukumplituhin, kailangan may pangalan, pirma
ano po, at license number ng doktor. Ano po, dun so halimbawa sa medical abstract, sa certificate of confinement, sa summary, ano po, at kailangan din yung petsa na yan ay sakop po dun sa buwan, sa araw ng paghingi natin ng assistance. Halimbawa, humihingi po tayo ng assistance for October, ano po, dapat October din po natin pinrasis yan, ano po. So yun po yung pangangailangan, yung mga requirements, medical certificate or medical abstract, certificate of confinement, then summary or referral po ng malasakit center na kailangan po pirmado rin ng social worker. And then yung running bill. Well, kasama rin po, iba pa po yung medical assistance natin doon sa atin namang tinatawag natin na hospital bill. Ano po? Yung okay. sa hospital bill. Yes po, yung medical assistance natin, iba pa po doon sa ating hospital bill. So, maliban po doon sa nabanggit natin sa medical assistance, Ma'am Cheryl, ano, sa ating mga kababayan, may dagdag lang na tayo na dokumento para sa ating hospital bill. So, ito nga po yun naman, yung nabanggit ni Ma'am Cheryl, yung temporary or final hospital bill. Ano po? Okay, na may pangalan at may pirma ng clerk o syempre ng hospital, kung sino man yung hospital director. Syempre, yung certificate of balance or promissory note, kung nag-promissory note po kayo, ano, and then dito nga po sa atin, maaari po kayo makatanggap po ng kung papayag po sila sa guarantee letter, ano, ay yun nga po, maaari sila makasama din ng mas malaki. From doon sa outright natin na 10,000, maaaring hanggang 150 hanggang 250. Depending po, siyempre, sa assessment pa rin ng ating social workers. Kasi alam din naman po natin, Ma'am Cheryl, na yung iba po ay nakakahingi din ng sabihin na natin ng assistance sa ibang organization or sa ibang individual. Kasama po kasi sa chinecheck yan ng DSWD, yung may nagpa-plus and minus po sila and then doon po sila nagkakama po sa maaaring maximum na pwede po nating ibigay sa ating mga kababayan when it comes po sa hospital bill. Hospital bill. Yung medical assistance, yun yung sa 10,000. Yeah, maaari po 10,000 or yun nga po kung kasama po doon sa medical assistance natin yung sabihin na natin yung pagbili din ng gamot, maaari nyo po rin kasama yan. Kasi doon po, kailangan naman po yung prescription. Ano po? So iba po yung medical assistance natin doon sa hospital bill assistance po natin. So yung medical assistance ay kung kunwari, hindi ka kailangan na confined. Kung kunwari ikaw you're going through chemotherapy, ayan, or may mga gamot ka talagang yun ang medical assistance na sinasabi natin. Well, tama po ma'am yun. Tama po. That's correct. Ano po, kasama po dyan yung mga medical procedures, kasama po dyan yung sabihin na natin yung mga assistive device. Ano po, halimbawa po, sabihin na natin yung aksidente kayo, kailangan lagyan kayo ng bakal or titanium. Yun po, maaari po yun. Ano po, yun naman po, kailangan lang po nating dagdagan din, siyempre, ng prescription, ng doktor, ano po, kailangan din, may pirma nila. And then yung mga treatment protocol, yung parang yung hinihingi baga, yung procedure ninyo, ano po, na kailangan gawin. And then ganoon din po yung tinatawag natin yung ating mga kababayan na sabihin natin may mga chronic diseases like halimbawa meron po silang cancer, wag naman po sana kailangan nilang i-dialysis, ano. And then nakagandahan po dito sa ating mga medical assistance, ano po, may tinatawag po tayo na prescriptive period, ano po, o yung frequency na maaari po tayong lumapit. Kasi hindi naman po pwedeng buwan-buwan na lang, alam naman po natin yung iba maaaring buwan-buwan kailangan pumunta sa ospital. Hindi naman po to give way for other patients din po or clients din po ng DSWD. But then, ang kagandahan po dito, pag kayo po ay dinadialysis, pag kayo po ay may chronic disease like kayo po ay may cancer, kailangan po kayo i-chemo, every 3 months po, maaari po hindi kayo humingi ng assistant sa DSWD. But then, the same procedure, kailangan pong umulit-ulit. Dala nyo po ulit siyempre yung requirements. Kasi it doesn't mean naman po na ang dala nyo pong dokumento, yung dokumento ng una ninyong session. Hindi po, yung hinihingi pong panibago para at least nabe-verify po din po yan kasi siyempre tayo naman subject to COA liquidation din tayo at disbursement po ng public funds. Kaya ito po yung mga kailangan. Kumbaga, repeat po tayo sa proseso. At ganoon din po,
kayo po isasalang uli, kumbaga sa assessment natin mga social workers. At ito pong, pag hospital bill kasi, diba, GL, guarantee letter. Paano po pag medical assistance? Well, yung medical assistance po natin, pwede nga po mag-outright ng 10,000 pesos po kagad. Halimbawa po yung hospital bill po natin for nabanggit nyo nga po, guarantee letter, that's right. But then, halimbawa po yung ospital, we cannot compel din naman din po sila na lahat ng ospital kailangan tumanggap ng guarantee letter natin. Well, that's, wala naman pong law prescribing that. So, kung hindi po sila tumatanggap ng GL, maaari din po bigyan sila ng outright din ng maximum, na 10,000 pesos para po doon sa hospital bill. Kasi nga, hindi po tumatanggap ng guarantee letter. Halimbawa, yung a certain hospital. Pag na-hospitalize ka naman, ay ganun din ba? Pwede kang humingi ulit ng tulong pero 3 months dapat din ang pagitan? Well, supposedly po ganun po talaga eh. Kasi aminin na po natin kahit po yung ating mga card, mga health card, talagang sinasabi po nila ay per illness, ang usapan. Well, ganun din po. Kasi ayaw naman po natin na, kumbaga, parang kayo na lang po yung ating kliyente, paano naman po yung iba. So, ganun din po yung ating panawagan sa ating mga kababayan. As much as we wanna help you, kaya lang, we wanna make sure that we have enough room for everybody. Ika nga po. Kaya, well, may medical assistance ka po ngayon. Kung ma-hospital ka man next month, well, kinalulungkot man po namin kasi talagang may frequency po tayo na sinusunod. Halimbawa po, under din dun sa AIX po natin, yung tinatawag nating balik probinsya. Just to set an example, Ma'am Cheryl, hindi naman po pwedeng buwan-buwan kayong nagbabalik probinsya dahil kasi supposedly yung balik probinsya program natin or yung transportation allowance po natin ay to help you to go back to your sabihin natin sa inyong original na residency or yung original province mo, your hometown mo. Pero hindi naman pwedeng buwan-buwan ka na umuwi or every summer ka nagbabalik probinsya dahil baka naman DSWD na nagbabayad sa bakasyon nyo. So that's the very reason kung bakit po tayo may frequency na sinusunod. And then, hindi naman po, it's very ironic, pero sa tingin ko naman, it's very good example din. Halimbawa, funeral assistance. Yung ating naman pong funeral assistance, once din lang po nating ibibigay for a certain dead na relative po natin dahil isang beses lang naman po tayo siguradong mawawala sa mundong ibabaw. So, yan po yung reason kung bakit tayo may mga frequency. But then, of course, the DSWD understand yung needs, yung ating mga kababayan doon sa ating na may sabihin na natin may mga chronic diseases. That's why may frequency lang po tayo na pinatutupad. And that's 3 months po yung